Elementary Days Part 2. Simulan natin ang kwento throwback noong grade 5 pa ako. Kasi hindi ko talaga malilimutan ang subject na EHE, o Home Economics. Kasi yung guro namin noon, mahilig talaga gumawa ng proyekto. Tapos, 3 araw lang ang deadline. Okay lang sana kung animal manure lang. Kung gagawa kayo, halimbawa, bulaklak na recycle. Siyempre, hindi talaga kasya sa oras. Kaya mga kaklase ko at ako, syempre double time talaga. Kinabukasan, ibang kaklase ko nakapasa na ng recycle na bulaklak. Pero ako hindi pa tapos. Pero tinulungan ako ng kaklase kong babae. Pangalan niya si A. Di tunay na pangalan. Pero nung mga panahon na yon ay kulang na kulang ang mga materyales na binili ko. Pero natapos na rin namin yun. At pinaso kay ma'am ang ginawa ko. Pero sabi niya parang walang creativity. At kinabahan ako kaya nilagay ko sa tabi niya. Hindi ko tatanggapin yan. At yun, dinala ko na lang. Pinagtawanan pa ako kasi umiyak pa ako. Kaya hindi na ako gumawa. Parang pinabayaan ko lang. Fast forward, nung tumuntong naman ako sa grade 6, hindi ko talaga malilimutan si Ma'am T. Sa mga oras na yon, nag-check kami sa exam namin. Naranasan nyo rin ba yung clockwise na exchange para hindi mapalitan yung sagot? Nagsimula na ang pagbasa ng tanong. Sabi niya, ano ang nilalagay sa lampara para maging ilaw ito? Sabi ng kaklase ko, gas po ma'am. Sabi ni ma'am, sabog talaga mukha mo sa gas kapag nilagay mo sa lampara. At sumagot ang isang kaklase ko, diesel ma'am. Sabi ni ma'am, isa ka pa. At sinipa niya ang lamesa. At natumba at nagliparan ang mga papel. At kinabahan kami bigla. At sinabihan ko ang kaklase ko na babae na kerosene ang sagot. At tinaas niya ang kamay niya. Sabi niya, kerosene po ma'am. Saan mo nakuha ang sagot mo? Kay Nick po ma'am. Mabuti pa si Nick alam kung anong kerosene. Tapos kayo hindi nyo alam? Oh, mag-recess na kayo dun. At lumabas na kami. So, hanggang dito na lang muna, friend. Through the forest deep and dark they stride. A shadow moves where fears collide.